ito na yung bahay namin ngayon. Dito na kami titira sa maliit na bahay. So, ginawa namin mag-asawa to. In-order lang namin yun actually, ready to eat. So, yun, ang ginawa ni Habi is nag-haul muna siya ng 8x8. Tapos, tinanggal namin yung damo. Nilagyan ng buhangin. And then, yung black garden, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Tapos, nilagyan niya ng bato. Kaya lang, nung tapos na siya dyan, hindi niya ako tinawag para tulungan siyang ipatayo yung mga kailangan para magawa yung shed. Kasi alam ko awas ang feeling yun, kaya hindi niya na ako tinawag that time. So, ayun na siya. Parang ang nagamit namin dyan is 10 bags na sand and then yung bato, parang 10 bags. So, ayun na siya. Hindi niya ako tinawag dito eh. Kaya ganyan na siya, nakatayo na agad. Pero ginawa niya mag-isa yan. Taga-ano na lang ako, taga-abot ng tools kung anong kailangan. Ayan si Madison, medyo masama papakiramdam niya dyan. Oh, ayun na siya. Yan na yung sa may roof, ginagawa niya. Grabe ang hirap nito ah. And then, yan lang ang ginawa ko. Sa part na yan, yung sa roof. Kasi hindi siya makayupo. So, ako lang gumawa. Pero, nung sa may na ilalagay na sa roof, ayun na siya na naglagay. Kasi hindi ko abot. Since may hagna naman, doon ako sa loob. Oh, ayun na siya gayong. Pero ayun ito, lalagyanan ito ng mga tools. Kasi doon sa garahe namin, ang dami ng tools. Ang dami niya ng nabiling tools. Kaya kailangan namin ilagay sa shed. Ayun na siya. Oh, proud ako sa kanya. Kasi mahirap gawin to pero ginawa niya. Oh, ayan. Pwede kang tumira dito actually yung single bed, pwede kang gumawa dito ng ng bahay. Kung may lupa ka, pwede mo nang tirahan diyan. Ayun yung last part na, yun yung pinto. Ikakabit na lang. Nakakatuwa kasi akala ko nung una mahirap gawin, akala ko hindi niya kaya. Sabi ko, paggawa mo na lang sa iba. Ayun na siya, tapos na. Ang kulang na lang yung lock. Ayun yung pinto na. Doorknob. Pero medyo plastic lang yan. Pero ang ganda,